Nagbukas ang pelikula sa 19 na taong gulang na lalaki, si Junior White, na ipinadala sa 6 na buwang termino sa bilangguan para sa maliit na krimen. Ang kasama niya sa selda na tila isang mahinang lalaki, ay paulit-ulit na sekswal na inaabuso ng grupo ng mga bilanggo na pinamumunuan ng gangster na nagngangalang Dave. Pagkatapos maging pamilyar sa malupit na gawain sa bilangguan, nag-cruise ang landas ni Junior at Brendan Lynch, isang lalaking kilalang-kilala sa kanyang marahas na armadong pagnanakaw. Gayunpaman, si Brendan ay isa ring napakatalino na tao at kasalukuyang abala sa paglalaro ng correspondence chess kasama ang taong nagngangalang Sam. Habang naglalakad si Junior sa tagpo, napansin niya ang hindi inaasahang checkmate. Bagamat may pag-aalinlangan, inanyayahan ni Brendan si Junior na ipakita ang kanyang galaw. Nang gawin ito ni Junior, humanga si Brendan sa kanyang matalas na pag-iisip. Gayunpaman, hindi niya ito ipinahalata at itinuring ang checkmate bilang tsambo lamang. Hindi naman sumagot si Junior at bumalik na lang sa kanyang selda. Doon ay nakita niyang desperadong gumagawa ng pansamantalang kutsilyo ang kasama niya sa selda gamit ang toothbrush dahil sigurado siyang sasalakayin siya muli ni Dave. Naawa si Junior kaya nagpasya siyang kumilos. Kinabukasan, nang pumasok si Dave sa kanilang selda para abusuhin ang lalaki, buong tapang na namagitan si Junior. Nag-trigger ito ng away at sa huli ay ikinulong siya sa Bartolina bilang parusa. Sa kasamaang palad, sa kabila ng pakikialam niya, ang kasama niya sa selda ay naging biktima ng higit pang pang-aabuso. Ang tuloy-tuloy na pang-aabuso sa kawawang lalaki ay nagtulak sa kanya na magpakamatay gamit ang pansamantalang sandata. Nang sa wakas ay nakabalik si Junior sa kanyang selda, nakita niya ang lalaki na nalulunod sa sariling dugo. Natataranta siyang tumawag para sa tulong, ngunit ang kasama niya sa selda ay hindi nakaligtas. Pagkaraan ng mga araw, sinubukan ni Dave at ng kanyang grupo na abusuhin si Junior, ngunit si Brendan, kasama ang kanyang pangkat, na sina Sterlo at Merv, ay iniligtas siya sa tamang oras. Pagkatapos ay gumawa ng kasunduan sina Brendan at Junior, kung saan pareho silang makikinabang. Bilang kapalit ng proteksyon ni Lynch sa panahon ng sentensya ni Junior, sumang-ayon si Junior na magsagawa ng mga gawain para kay Lynch kapag nakalabas na siya sa bilangguan. Makalipas ang ilang buwan, nakamit ni Junior ang kalayaan nang matapos ang kanyang termino sa bilangguan. Kaagad, tumungo siya upang makipagkita sa makapangyarihang boss ng krimen na nagngangalang Sam, ang lalaking nakikipaglaro ng chess kay Brendan. Si Sam, kasama ang kanyang pamangkin na si Josh, ay tinanggap si Junior sa kanilang grupo, binigyan siya ng apartment pati na rin ang briefcase na pagmamay-ari ni Brendan. Sa loob ng briefcase, nakahanap si Junior ng mga pekeng pasaporte, bagong damit, at isang pistol. Nang gabing iyon, isang magandang dalaga, si Tasha, ang dumating sa kanyang apartment. Nagdala siya ng pera at isang cellphone para sa pagtanggap ng mahahalagang tagubilin sa kanya. Pagkatapos itong ibigay kay Junior ay agad siyang umalis. Sa sumunod na eksena, nagtungo si Junior sa trailer ng isang lalaki na kilala bilang Private Wilson. Dito, sa ilalim ng patnubay ni Sam, nakakuha si Junior ng iba't ibang mga ipinagbabawal na armas. Tinuruan din siya ni Private Wilson kung paano gamitin ang mga armas na iyon. Ang sumunod na pinuntahan niya ay isang negosyo na nag-aalok ng paglilibot gamit ang helicopter. Sa pilitang kinuha ni Junior ang isang helicopter at inutusan ng piloto na magtungo sa bilangguan kung nasaan si Brendan. Samantala, inatake ni na Brendan at ng kanyang mga kasama ang bantay sa bilangguan, at kinuha ang isang gwardya bilang hostage. Hinihintay nilang dumating si Junior para mailigtas niya sila. Hindi nagtagal, lumapag ang helicopter at mabilis silang umakyat, naiwan ang hostage. Lumipad sila sa malayo at sa wakas ay nakarating sa malayong lungsod. Pagkatapos ay sumakay sila sa kotse at tumakas, na iniwang walang pinsala ang piloto. Sa daan, narinig nila ang broadcast sa radyo kung saan nabunyag ang madilim na sikreto tungkol kay Merv. Sexual na inabuso niya ang isang estudyanteng babae ilang taon na ang nakalipas, at ito ang dahilan kaya siya napunta sa bilangguan. Lumalabas na itinatago ni Merv ang katotohanan ito sa kanyang mga kasama sa selda. Nang marinig ito, walang awang binugbog siya ni Brendan bago siya pinaalis sa kanilang gang. Ang tatlong natitira, sina Brendan, Starlo, at Junior ay nagtungo sa apartment. Iniisip ni Brendan na madali silang masasalakay ng mga kaaway sa apartment na ito. Kaya naman, nagpasya silang lumipat sa mas ligtas na lugar. Kasunod nito, pumunta sila sa magarbong tahanan ni Sam, kung saan sila ay kinuha para sa trabaho.
Dapat silang magnakaw ng mga ginto mula sa bangko sa Kalgoorlie, kung saan ang inaasahang kabayaran ay nasa milyon-milyong halaga. Habang nasa malaking bahay ni Sam, nakita muli ni Junior si Tasha. Sinundan niya siya sa pool at sinubukan siyang kausapin, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Josh at itinulak siya sa pool. Hindi marunong lumangoy si Junior, kaya nahirapan siya ng husto, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Tasha upang iligtas siya. Dahil nalungkot siya para kay Junior, inanyayahan siya nito sa isang Chinese restaurant para sa hapunan. Nang maglaon, habang naghahapunan, tinanong ni Junior kung bakit nananatili si Tasha kay Sam kung maaari naman niyang gamitin ang kanyang magarbong sasakyan para makalayo. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng nakakatakot na kwento tungkol sa nangyari sa huling babae na nagtangkang tumakas, na tinugis at pinatay. Kinaumagahan, ipinahayag ni Brendan ang kanyang galit tungkol sa nangyari sa nakaraang gabi na kinasasangkutan ni Junior at Tasha. Iginiit niya na hindi maaaring hayaan ni Junior ang isang babae na makagambala sa trabaho na nakaatas sa kanya. Di nagtagal, lumipat sila sa bagong hideout na ibinigay ni Sam, isang lugar na sa wakas ay magbibigay sa kanila ng kaligtasan na kailangan nila. Mula roon, naglakbay sina Brendan at Junior sa Kalgoorlie, tiningnan ng mabuti ang lugar at nagplano para sa kanilang pagnanakaw. Nilinaw ni Brendan na si Junior ang responsable sa paghawak sa mga hostage. Ipinaliwanag niya kung paano dapat kontrolin ni Junior ang sitwasyon kapag may hostage na nagtangkang magpatunog ng alarma. Pagsapit ng gabi, nagtungo sila sa nagaganap na karera ng sasakyan. Ang nanalo, si Chris, ay kaibigan pala ni Brendan at pagkatapos ay ni-recruit niya ito sa kanilang pagnanakaw. Lumipat ang eksena sa bahay ni Sam, tumaas ang tensyon habang pinag-uusapan nila ang mga detalye ng pagnanakaw. Sumiklab ang away sa pagitan ni Junior at Josh, ngunit mabilis silang pinakalma ni Brendan. Umalis sa mainit na talakayan, nagtungo si Junior sa bar. Muli niyang nakita doon si Tasha, na natatakot dahil sa ilang bastos na customer sa pribadong lugar. Naawa si Junior para sa kanya, kaya agad na inilabas niya ang kanyang baril at binantaan ang mga lalaki na umalis. Gayunpaman, ikinagalit lamang ito ni Tasha, dahil natatakot siyang malaman ito ni Sam. Nangyayain siya ni Junior na magkape, hiniling ni Tasha na makipagkita sa kanya malapit sa kanyang bahay. Nang gabing iyon, ikinwento ni Junior kay Tasha ang tungkol sa mga karanasan niya noong bata pa siya. Ibinahagi niya kung paano siya pinabayaan ng kanyang mga magulang, at kung paano siya binubuli sa paaralan. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, nagsimulang magkalapit ang dalawa. Ang isang bagay ay humantong sa isa pa at sa huli ay nauwi sila sa pag-iibigan. Kinaumagahan, ibinigay sa kanya ni Tasha ang kanyang kwintas na pang-akit ng swerte at ipinangako ni Junior na pagkatapos ng pagnanakaw ay magsisimula sila ng bagong buhay na magkasama. Nang gabing iyon, ang grupo, na puno ng pag-asa at tensyon, ay naghanda para sa misyon na gagawin. Nagsimula sila sa kanilang paglalakbay patungo sa Kalgoorlie. Sa mahabang biyahe, ibinahagi ni Starlo ang kanyang mga nakaraang karanasan, at nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga kaibigan. Pagdating sa target na lokasyon, maayos silang pumasok sa loob ng bangko. Gaya ng itinalaga, pumuslit si Junior sa ventilation shaft na nasa itaas ng silid kung saan pinoproseso ang ginto. Pagkatapos, lahat ng iba ay pumunta sa kanilang mga posisyon, naghihintay hanggang sa susunod na umaga. Sa ibang lugar, naipit si Tasha sa walang katapusan na mga tanong ni Sam. Sa una ay sinikap niyang huwag siyang pansinin, ngunit nang ipagpatuloy niya ang pagtatanong, at ubili niyang isiniwalat ang relasyon nila ni Junior. Ang impormasyong ito ay nagpataas lamang ng galit ni Sam, at lihim na nagsimulang magplano para sa kamatayan ni Junior. Sa pagsisimula ng sumunod na araw, nagsimulang pumasok ang mga empleyado sa silid kung saan pinoproseso ang mga ginto, handang simulan ang kanilang trabaho. Ngunit sa kanilang takot, biglang bumaba si Junior mula sa ventilation system. Mabilis niyang inilabas ang kanyang baril at pinagbantaan ang mga manggagawa, pinipigilan silang patunugin ang alarma. Ito ay nakatulong sa koponan upang makalusot ng hindi na-detect. Pagdating sa loob, nanguna si Brendan at pinilit ang dalawang empleyado na isagawa ang proseso para gawing gold bar ang dumadaloy na likidong ginto. Sa gitna nito, naganap ang kaguluhan. Walang babala, hinila ni Josh ang gatilyo at binaril ang paa ng isang empleyado. Sinubukan niyang bigyang katwiran ang walang ingat na pagkilos, sinabing sinusubukan ng manggagawa na kumilos patungo sa pintuan.
Ngunit hindi ito matanggap ng galit na si Brendan, at tinuruan niya ng leksyon ang kasama sa pamamagitan ng paghataw ng baril sa mukha nito. Sa kasamaang palad, ang pagkakamali ay nagawa na, at sa lalong madaling panahon, ang sirena ng pulisya ay narinig mula sa malayo. Si Brendan, kasama ang iba pang crew, ay nagkarga ng 6 na gold bar at sinimulan ang kanilang plano para sa pagtakas. Lumakad sila sa labas na nakabalat kayo bilang empleyado ngunit hawak ang mga hostage bilang panangga, pinipigilan ang mga pulis sa pagpapaputok ng kanilang mga armas. Pagkatapos ay tumakbo sila patungo sa kanilang sasakyan at tumakas mula roon. Ngunit hindi basta-basta sumusuko ang mga pulis at sinimulan nilang habulin ang mga tulisan. Habang palayo sina Brendan at ang grupo sa Kalgoorlie, natamaan ng bala si Sterlo, na tumagos sa kanyang tiyan. Nagsimulang mamuo ang dugo sa paligid niya at malubha ang pinsala. Sa kalaunan, nagawa ni Chris na malampasan ang mga pulis sa pamamagitan ng matalib na maniobra na naging sanhi ng pagbangga ng mga sasakyan ng pulisya sa isa't isa. Ngunit sa puntong ito, napagtanto ni Sterlo na hindi siya makakaligtas. Sa kanyang huling hininga, hiniling niya na ang kanyang bahagi sa ninakaw na ginto ay ibigay sa kanyang maliit na anak na babae. Ang grupo ay nalungkot sa kanyang pagkawala, ngunit wala silang pagpipilian kundi magpatuloy. Maya-maya, itinago nila ang kanilang sasakyan sa loob ng truck at tumungo sa kinaroroonan ni Sam. Inutusan sila ni Sam na idispatcha ang sasakyan at alisin ang anumang ebidensya. Sinunod ang utos, sinunog ni na Brendan at Junior ang kotse habang nasa loob pa rin ang katawan ni Sterlo bago ito itinapon sa bangin. Samantala, nakita ng isa sa mga alapores ni Sam na si Ken, si Tasha na nag-iimpake ng kanyang mga bag at naghinala. Agad niya itong hinarap, na nagdulot ng away sa pagitan nila. Ngunit sa kabila ng lahat, nakalamang si Tasha laban sa kanya at sa huli ay napatumba siya. Nilinlang ni Sam sina Junior at Brendan ngunit maingat silang nakatakas. Bumisita sila sa isang libingan kung saan nagtago ng pera si Brendan. Alam nila na ibebenta ni Sam ang ginto sa Melbourne para maging pera, kaya inimpake nila ang kanilang mga gamit at naghanda para sa paglalakbay patungo sa parehong lugar. Nang maglaon, muling nagkita sina Junior at Tasha sa tren patungong Melbourne. Pagdating sa Melbourne ng gabing iyon, nakahanap sila ng motel na matutuluyan. Habang nanonood ng balita, natuklasan nila na itinuturo sila para sa pagnanakaw sa Kalgoorlie. Nakapagtataka, wala kahit saan ang pangalan ni Sam, na nagpapahiwatig na maaaring minanipula niya ang sitwasyon para sa sariling kapakinabangan. Kinabukasan, inabot ni Brendan ang bahagi ng perang hinukay niya mula sa libingan at inutusan si Tasha na ibigay ito sa pamilya ni Sterlo. Nang umalis siya sa silid ng motel para gawin iyon, nakipag-usap si Brendan kay Junior. Binalaan niya si Junior na si Tasha ay maaaring maging hadlang sa kanilang mga plano dahil sa kanyang nakaraang relasyon kay Sam. Upang matiyak ang maayos na plano sa hinaharap, ipinangako ni Brendan na bibigyan si Junior ng mas malaking parte ng pera, at humiling sa kanya na putulin ang relasyon kay Tasha. Sa kasamaang palad, nasaksihan ni Tasha ang pag-uusap na ito at labis na nasaktan. Sinubukan ni Junior na ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit ayaw niyang makinig. Sa halip ay binalaan ni Tasha si Junior na kapag natapos na ang trabaho, maaaring iwanan siya ni Brendan, tulad ng iminungkahing gawin niya sa kanya. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng biglaang pagdating ng isang armadong lalaki na nagngangalang Wayne. Gayunpaman, itinutok ni Wayne ang kanyang baril kay Brendan at ibinalita na naglagay si Sam ng presyo sa kanyang ulo. Sa kabila ng baril na nakatutok sa kanya, si Brendan ay nananatiling mahinahon at nag-isip ng mabuti. Ginamit niya ang kanyang matalinong pag-iisip para baligtarin ang sitwasyon. Kinumbinsi niya si Wayne na pinaglalaroan din siya ni Sam at tinukso siya sa pangako na malaking halaga kung tutulungan niya sila. Ang posibilidad ng mas malaking gantimpala ay nakaimpluwensya kay Wayne at muling isinaalang-alang ang kanyang katapatan, at sa huli ay pumayag siya sa alok ni Brendan. Kinaumagahan, nagtungo sina Junior at Brendan sa lugar kung saan isasagawa ni Sam ang pamamahagi ng ginto. Dumating sila sa tamang oras kung saan nakita nila si Josh at Ken na papalapit sa isang sasakyan, iniabot ang isang susi patungo sa misteryosong tao. Ang kanilang palitan ay nag-ambala ni Wayne, na biglang dumating sakay ng pickup truck. Mabilis niyang sinugod ang mga ito, na nagresulta ng barilan sa pagitan ng mga miyembro ng gang. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Brendan na ilabas si Ken at nahuli si Josh. Pagkatapos ay sinimulan nila siyang tanungin tungkol sa kinaroroonan ng ginto. Sa una,
Ayaw magsalita ni Josh, ngunit nang ilagay siya sa freezer, sa kalaunan ay natakot siya at inihayag ang lokasyon ng ginto. Sa pamamagitan impormasyong ito, agad na nakuha ni na Brendan at Junior ang ginto, na maayos na nakatago sa nakatagong maleta. Pagkatapos ay tumungo sila sa kinaroroonan ni Sam, dahil gusto nilang harapin siya at tapusin ang lahat. Pagdating doon, nakita ni Brendan si Sam na nakatingin sa labas ng bintana na may hawak na baril. Ang kanilang relasyon ay lumubha hanggang sa punto na napagtanto ng dalawang lalaki na isa lamang sa kanila ang makakalabas ng buhay. Biglang tumalikod si Sam at bumaril, ngunit hindi tumama ang bala at mabilis na binaril ni Brendan si Sam. Ibinagsak nito ang gangster sa sahig at sa wakas ay pumanaw. Kasunod nito, nagtungo sina Brendan at Junior sa motel upang magpalipas ng gabi. Itinago ni Brendan ang maleta ng ginto sa ilalim ng kama habang si Junior ay gumawa ng dahilan upang lumabas at ipinadala ang lokasyon ng motel at susi ng kwarto kay Tasha. Pagkatapos ay bumili sila ng bangka para sa kanilang sarili, nagpaplanong umalis ng bansa para sa ikabubuti. Kinaumagahan, sumakay sina Brendan at Junior sa bangka. Gayunpaman, tulad ng hinulaan ni Tasha, plano ni Brendan na iwan si Junior, na nag-alok lamang ng maliit na parte ng ginto. Ngunit naisip na ng ating bida ang pagtataksil na ito, kaya matapang niyang isiniwalat na ibinigay niya kay Tasha ang lokasyon ng motel, at ngayon ay nakuha na nito ang lahat ng ginto at itinago ito sa isang lugar. Galit na galit sa paghahayag, binantaan ni Brendan si Junior ng baril, ngunit bago niya mahawakan ang gatilyo, tinawagan siya ni Tasha mula sa dalampasigan. Habang hawak ang ginto, binalaan niya si Brendan na gawin ang utos o kung hindi ay wala siyang makukuha. Sa galit, kinaladkad ni Brendan si Junior sa tubig at naglaban ang dalawa. Noong una, tanging si Brendan lang ang lumabas sa ibabaw dahil hindi marunong lumangoy si Junior, ngunit agad niyang hinila ang nalulunod na lalaki mula sa tubig, nagtatanong kung paano niya nagawang ipagkatiwala kay Tasha ang kanilang kapalaran. Casual na inamin ni Junior na nagtitiwala siya sa kanya dahil mahal niya ito. Sa kalaunan, napagtanto ni Brendan na walang magagawa ang pakikipaglaban, at ang dalawa ay umupo sa bangka upang mag-usap. Nangako si Junior na ipapadala kay Brendan ang nararapat na bahagi ng pera bago umalis sakay ng maliit na bangka patungo sa dalampasigan. Kasunod nito, bumalik si Brendan sa motel. Sa kasamaang palad, doon, nakilala siya ng isang ginang at agad na tumawag ng pulis. Pagkatapos ay dinakip siya at ibinalik sa bilangguan. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap siya ng liham mula kay Junior na nagdetalye ng lokasyon ng kanyang bahagi ng ginto, kasama sa sulat ang larawan ng buntis na si Tasha. Ang pelikula ay nagtapos kay Brendan na nakatingin sa labas ng bintana ng bilangguan na may ngiti sa kanyang mukha, na nagpapahiwatig na may pag-asa pa siya para sa mas magandang hinaharap. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.